Pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring hindi mo mahal ng bayan. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katwiran. 25 taon ng pagmumulat sa katotohanan. 25 taon ng pakikibaka sa katarungan. 25 taon ng pagpapalaganap ng katuwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Good evening, Kata. Magandang gabi din sa iyo, Alex. At magandang gabi sa inyong lahat. Samahan niyo po kami ngayong gabi sa ikalawang bahagi ng aming 25th Anniversary Special Episode. Happy anniversary sa iyo uli, Alex! Happy anniversary, Kata. At gaya ng part 1 ng ating anniversary episode last week, exciting uli ang episode natin ngayon dahil makakasama natin ang nagpasimula ng Diyos at Bayan noong 1998. Walang iba kundi ang Presidente at Spiritual Director ng Jesus is Lord Church Worldwide o JIL at Sibak Party List Representative, Brother Eddie Villanueva. At kung last week ay nakakwentuhan natin si Brother Eddie tungkol sa kahalagahan ng katotohanan at katarungan sa isang lipunan, ngayon naman ay tatalakayin natin ang papel na ginagampanan ng katuwiran sa isang bansa. Tama ka dyan, Kata. Kaya't samahan niyo po kami dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran 25 taon na. Diyos at Bayan! Pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring hindi mo mahal ng bayan. Kaya hindi ako naniniwalang may mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos, pero hindi nagmamahal sa bayan. Nagbabalik ang part 2 ng special 25th anniversary episode ng Diyos at Bayan. At dahil makasaysayang silver anniversary natin ang 2-part episode na ito, kasama pa rin natin ang original host at nagpasimula ng Diyos at Bayan noong 1998. Tama ka dyan, Kata. Kakambal na ng mga katagang Diyos at Bayan ang pangalan niya. Noon pa man, lingkod na siya ng Diyos at ng Bayan. Dati siyang aktivistang atheist at communist, ngunit nagbago ang buhay niya nang tinawag siya ng Diyos upang itatag ang Jesus is Lord Fellowship o JIL mula sa 15 estudyante. At ngayon ang JIL ay kilala na bilang JIL Worldwide na may chapters sa 70 bansa sa buong mundo. Siya rin ang kasalukuyang representante ng Citizens Battle Against Corruption o Sibak Party List sa Kongreso. At chairman din siya ng Congressional Committee on Sustainable Development Goals. Walang iba kundi welcome back to Diyos at Bayan, Congressman Brother Eddie Villanueva. Magandang gabi po, Brother Eddie. Happy 25th anniversary. Well, magandang gabi rin sa inyo, Kata Alex, at happy, victorious, blessed silver anniversary sa Diyos at Bayan na ilang taon na rin pinapatubayan ninyong dalawa. Thank you very much, Brother Eddie. It's our honor and privilege to sit with you here and to co-host the program with you for all these years. 25 years na, pare. Wow. Abot pa ba tayo ng another 25 years? Siguro. Kayang-kaya. Alam mo, naalala ko minsan, marami tayong nakakumbida rito, mga political leaders, di ba? Hindi na rin mabilang. Ilang presidente, ilang mga Senate presidents, Speaker of the House. Naalala ko nung si Joe de Venecia, JDB, sabi niya, amiss ako, Brother Eddie. Paano mo naisip itong programa ito? Napakaganda. Ang title, napakaganda. Diyos at Bayan. Talagang sa Diyos ang gagaling eh. Ang buhay ng tao talaga eh. Number 1 yung mahalin natin. Yung Deuteronomy 6:5. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And of course, love your fellow man. At ang bayan ay kailangang mahalin. Pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring hindi mo mahalin ang bayan. Kaya hindi ako naniniwalang may mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos, pero hindi nagmamahal sa bayan.
Pag hindi nagmamahal sa bayan, hindi tunay ang pagmamahal niya sa Diyos. Kasi yung pagmamahal mo sa Diyos, manganganak yun automatically, spontaneously, ng pagmamahal mo sa kapwa, lalo na sa bayan. Kaya may example natin, sila Joseph, sila King David, hindi pa siya hari, is there not a cause? Nehemiah, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, marami pang mga great men and women in biblical history. Kaya praise God at naka-25 taon na pala ang programang Diyos at Bayan. I do hope na sooner or later ay muling makakasama ko sa inyong paglilingkod sa bayan through this program. Naku, miss na miss namin kay Brother Eddie, kaya masaya kami na magkakasama tayo to celebrate 25 years of Diyos at Bayan. So, 25 years, tayo na yung longest running commentary Christian program. At dito, ang agenda natin ay katotohanan, katarungan at katwiran. Ito lang po ang talagang masasabi natin. Ang lahat po ng ating tema rito ay katotohanan. Wala po ritong censorship. Kaya, Brother Eddie, patuloy nating pinag-uusapan ang tatlong tema na since 1998 ay motto natin dito sa Diyos at Bayan, katotohanan, katarungan at katwiran. Last week po, tinalakay natin ang katotohanan at katarungan. At sa huling bahagi ito ng ating 25th anniversary presentation, pag-uusapan naman natin ang tema ng katuwiran or righteousness. Ito na po ang unang tanong namin sa inyo, Brother Eddie. Bakit po ba talaga kailangan ng katuwiran o matuwid na pamumuno sa ating lipunan? Ano po ba ang mapapala ng isang bansa kapag naging matuwid ang mga namumuno rito? Bago ko sagutin yan, I cannot help but thank God dahil I was led by Him to request both of you, Kata, Alex, na maging co-host sa programang ito. Pinakita ng Diyos sa akin, ang programang ito, hindi gawang biro. Kailangan ang maging co-host ko rito, a man and woman of integrity. Meron genuine righteousness sapagkat ang ating misyon ay ikalat natin ang prinsipyo ng Diyos tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. At magkakaroon ng kahulugan yun at kabuluhan kapag mayroong katotohanan, katarungan, at katwiran. Dahil nga sa Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundations of God's throne. Why righteousness? Sabi sa Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach or disgrace to any people. Naalala ko pa rin yung Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn or groan. Kaya merong utos ng Diyos sa Proverbs 25 verse 5, remove the wicked from the king's throne or from his presence, and his throne will be established through righteousness. Remember, throne is the seat of power. Government is an extension of God's throne. God created government in every nation. As a matter of fact, naalala ko yung Psalm 24 verse 1, the earth belongs to the Lord and the fullness thereof. Ang buong mundo at ang nakapaloob dito, ang may-ari ang Diyos na lumikha. Kaya napakahalaga ang righteousness because God is so righteous. At bakit ito mahalaga? Kapag ang righteousness ay naghahari sa isang bansa, hindi kataka-taka, lumaganap ang kasaganaan, kapayapaan, kagalakan ng pamumuhay ng sambayanan o ng sangkatauhan. Kaya napakahalaga ang righteousness. Pero lahat tayo makasalanan. Ipinanganak sa kasalanan.
Buti na lang ang Panginoong Hesus ang gumawa ng daan para kayo at ako ay mapahiram niya ng kanyang righteousness. Kaya sinabi ng 2 Corinthians 5:21, the Lord Jesus Christ, who knew no sin, but was made sin for us, so that we who are sinners can become and be made as righteousness of God in Christ Jesus. Kaya ang ating righteousness ay borrowed righteousness from God. Wala tayong inherent righteousness. Ang inherent sa atin ay sinfulness. Kaya purihin ang Panginoon. God commended or demonstrated His love for you and me, for us, that when we were still sinners, Christ Jesus died for us. Brother Eddie, you were talking about righteousness, but it's not only about righteousness, but you're emphasizing biblical righteousness na siyang inyong palaging highlight sa inyong mga pananalita. Bakit po kailangang Biblia ang maging batayan ng katwiran sa isang lipunan? Hindi ba po pwede yung ibang aklat, filosofya o ideolohiya ang siyang maging batayan ng katwiran sa isang lipunan? Alam mo, kaibigang Alex, naalala ko yung buhay ko eh. Ako ay kursilista. Nag-aral sa Madre, St. Mary's Academy. Naging makadiyos, religious sa aming pamilya, mula sa lola ko, hanggang sa aking mga magulang. May pabrika ng belong ang aking ina, no, kay bata. Siyang nagsusupply ng mga belong sa mga babae sa Quiapo Church, sa Divisoria, sa Bicol. Nakasama ako ng aking bata. Pero yung to be religious is not enough eh. I came to realize religiosity does not mean righteousness. Kung titingnan mo kasaysayan ng ating bansa, lahat ng mga naging leaders natin, halos lahat, religious ang background. Ang lifestyle, religious. Pero tingnan mo, bumagsak lang bumagsak ang ating minamahal na bansa. Noong 1940s, ang Pilipinas was considered as one of the richest and highly respected countries in Asia, together with Japan. Until 1943, I read a certain article of a famous economist from Scotland who said, I have never seen a country like the Philippines that used to be number one in Asia, even richer than Japan on many aspects. But after 1943, the Philippines had fallen down to the bottom, overtaken by neighboring countries. Just for a short period of time, for 50 years, the Philippines became blacklisted among international nations of the world and branded as the sick man of Asia, the laughingstock of Asia, exporter of slaves, and the most, if not one of the most, if not the most corrupt countries in Asia, exporter of prostitutes, a nation of gamblers, etc., etc. Kasi superficial and artificial ang religiosity. Kaya mapakahalaga ang righteousness, yung biblical righteousness. Ang biblical righteousness, yung tayong lahat makasalanan, natubos tayo sa magitan ng ating pananampalataya sa supreme sacrifices ni Jesus on the cross of Calvary. He knew no sin, but was made sin for you and me, for us, so that we who are sinners would become righteousness. The Lord made us righteous in Christ Jesus because of the supreme sacrifices, complete atonement provided by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Walang kasalanan, ginawang kasalanan upang tayong makasalanan maging katuwiran ng Diyos. Walang sakit, binugbog, nasugatan. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. By His stripes we were healed. He was so rich. 2 Corinthians 8:9. He was so rich, napakayaman sa lahat. Co-creator ng God the Father, God the Holy Spirit,
John chapter 1 verse 3, Colossians chapter 1 verse 16. But naging poor. Through His poverty, we can be rich. Yung magkatawang tao, nalublob sa kahirapan. That is part of the complete atonement provided by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Atonement for our sins, for our sicknesses, and for our poverty. So that we can be redeemed from all these curses. Kaya napakahalaga yung righteousness ng Diyos na kay Jesus, na kay Jesucristo. Pag naging tunay tayong mananampalataya ng Panginoon, sumampalatay tayo sa Kanya matapos magtika, magsisi ng kasalanan, nagpahugas sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoon sa magitan ng Kanyang banal na Espiritu, pumasok sa ating Espiritu na napatay sa kasalanan, yung ating human spirit na patay sa kasalanan, biglang mabubuhay. Magiging tinatawag na made alive. Yung tinatawag na born of God or born from above, or another terminology popularized by Jesus in John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ni Lord Jesus. Pag tayo na born again, being a great sinner, nagiging righteousness of God in Christ Jesus. May bagong puso tayo, bagong pananaw tayo sa buhay. Anyone who is in Christ Jesus is a new creation. All things had passed away, but all had become new. 2 Corinthians 5:17. Kaya napakahalaga ang biblical righteousness. Kapag ang namumuno sa ating bansa ay may righteousness, ang mga mamamayan ay magiging righteous. Wow! This nation will be one of the greatest, if not the greatest, and one of the most prosperous nations in the world. Kaya, yan ang ating ipag-pray. Maghari ang righteousness. Again, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Proverbs 14:34. Brother Eddie, over the years po, napakarami po kayong mga naging kaibigang political leaders dito po sa ating bansa. Ano po, lalo nga po ngayon na kayo nasa Kongreso, ay dumadami rin po ang inyong mga nagiging kaibigan, ano po, ng mga namumuno. At sigurado pong nabahaginan niyo po sila ng mga bagay na sinasabi ninyo ngayon sa amin. Sa inyo po bang karanasan, mas marami po ba sa kanila ang nakinig sa payo ninyo to apply righteousness in their leadership, or mas marami po ba sa kanila ang nasisilaw pa rin ng mga bagay-bagay na attractive sa mundo at hindi po nila makayang pumili or piliin ang katuwiran sa kanilang pamumuno? Alam mo, in fairness, may mga okasyon na ginamit ako ng Panginoon. Wherever I am, pag naramdaman ko yung urging ng Holy Spirit, sinishare ko ang gospel of love and salvation ni Jesus. Noong panahon ni President Aquino, doon sa ground ng Malacanang, saksi ang maraming Christian leaders na televised. In social time, I shared. The Lord led me to share it before I prayed. At nagtanggapan sa Panginoon. Mahalaga kasi yung pagtanggap eh. Pag tinanggap si Jesus, lahat ng benepisyo ng krus ng Calvary maranasan niya. Unang-una, mapapatawad siya sa kasalanan. Pangalawa, bibigyan siya ng karapatan maging anak ng Diyos, right to become children of God, John chapter 1 verse 12, citizenship in heaven. At number 2, may access siya, direct access sa inner chamber of God the Father in heaven, na kapag pwede niyang tawagin ang Diyos na Ama ko, Ama namin, our Father, pwede na siyang tumawag sa Diyos ng My Father, our Father, dahil naging anak siya. Iba yung mga taong tumatawag sa Diyos ng Ama namin, nakikiama, hindi naman anak. Pero naging anak siya, noong tanggapin niya, ang kaysa isang bugtong na anak ng Diyos, inampun siya. Kaya tayong lahat, inampun lang tayo ng Diyos eh. At nakapasok sa atin ng Holy Spirit, yung mind natin, soul, yung ating spirit, yung heart natin, na-dominate ng nature of God. Partakers tayo ng divine nature of the Lord. Kaya, yun ay ginagawa ko tuwing merong circumstances na ginawa ang Panginoon. Naalala ko,
Sa tanang buhay ko, minsan ko lang ginawa. Nag-birthday ako sa Hilton. Ngayon ay Manila Pavilion yata. Ano? Puno ng tao yun. Political friends, political leaders, mga opposition, mga administration. Pagkatapos ng People's Revolution yun eh. Businessmen, lahat ng kaibigan ko. Kasi nabasa ko yung Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel, nabasa ko yung kapag merong mga tao napahamak sa impyerno ang kanilang kaluluwa. Kamag-anak mo, classmates mo, kasama mo sa trabaho, naging kapitbahay mo, hindi mo sinyer ang gospel of love and salvation ni Jesus, napahamak sa impyerno. Kung pumasok ka man sa langit, habang panahon, duduruin ka nila, sisisihin ka nila, meron palang ganito, ba't hindi mo ako sinabihan? Kaya napakahalaga, meron tayong passionate love for the salvation of perishing souls. Huwag tayong maging madamot na i-share ang gospel of love and salvation ni Jesus. Kasi it is appointed unto all men to die once, or is scheduled to die once, and then the judgment. Hebrews 9:27. Ginawa ko yan. Puno yan. Yung talagang, yung konting savings namin ni Sister Dory, ginastos ko talaga. Bakit? Nabasa ko eh. Pag nakapasok ko sa langit, hindi mo na i-share ang gospel of love ni Jesus, naging selfish ka, if ever you enter heaven, I will examine their blood in your hands. Natakot ako ron. Kaya kinambitan ko sila, magkakalaban sa politika, magkakaibigan. Nagtitinginan lang sila eh. Marami, mga business people. Kasi tataka sila, bakit kinambitan ko sila? Birthday ko eh. Ito ka ko first and last. Dahil magastos eh, no? First and last. Pero ginawa ko yun dahil nabasa ko sa aklat ng Ezekiel eh. Nakalagay yun sa Ezekiel 3:18, ano? When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them, or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. In paraphrase Revelation, paraphrase translation, pag meron tao, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, classmate mo, na born again ka, hindi mo sinishare yung born again miracle mo. Kasi ang born again, the greatest miracle yan eh. Taga-impyerno tayo, bigla tayo naging taga-langit eh, no? Dahil meron tayong death sentence, biglang nag-about face eh. Biglang naging recipients tayo ng greatest miracle ni Lord. Yung nakalagay sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him, not on religion, but on Him, should not perish, but have everlasting life. Kaya ginawa ko yan. At saka, ang ganda ng reception nila lahat. Ang iba sa kanila nagpatuloy, pero it appears marami sa kanila in answer to your question. It appears, I don't want to judge, nilamon na rin ng sistema eh. Nilamon ng sanlibutan. Doon papasok ang responsibility ng body of Christ. Matapos na ang tao ay tumanggap kay Jesus, meron tayong obligation and responsibility to nurture their faith. Kindergarten faith sila, grade 1 eh. Kailangan mag-mature sila hanggang maging matured children of God. Na anuman ang kaway ng diablo na temptation, ay meron silang resistance. Kaya yung iba, hindi na follow up. Pero at least, kung sila'y mamatay at mapunta sa impyerno, wala nang po pwedeng sumbatan ako, duruin ako, edi, yung istorya sa Luke chapter 16, yung mayaman napunta sa impyerno, yung pulubin na si Lazaro nasa langit. Hindi na po pwedeng surut-surutin tayo. Bakit? Ginawa na natin ang paraan para sila'y maborn again eh. Yung iba tumanggap, yung iba namiloso pa eh. Ha? At least, hindi sumasama ang labo sa ganun eh. Naawa ako sa kanila eh. Magdating ng araw at nahulog sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yung sinasabi ng Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Kung mangyari yun, eh hindi ka na pa pwedeng surutin. Pag sinabi, Alex, meron pa lang langit at impyerno. Wala pa lang purgatorio.
Akala ko kaya hindi ako nagbabago dahil basta mayaman ako. Marami akong pera. Magpapa-anniversary prayer na lang ako. Anniversary date ko. Sa mga anak ko, apo ko. Ma-absolto rin ako. Wala palang purgatory sa Bible. Luke chapter 16, di ba? Dalawa lang pupuntahan. Kalangitan sa piling ng Diyos. Dagat-dagatang apoy ng impyerno sa piling ni Satanas. Kaya, napakahalaga na malaman ng tao yung Revelation 21 verse 8. Halimbawa na, sabi noon, but the cowardly, yung mga duwag. Duwag ipaglaban ng katotohanan, katarungan, at katwiran. Application, ano? The unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death in the lake of fire. Revelation 21, verse 8. Kaya sa akin, hanggat may lakas ako, may pagkakataon ako, nagpapamigay ako ng Bible. Pagtawanan ako hindi, I don't care. I exist to please my God, period. Not to please the eyes of men. Yung tanong mo, kumusta yung mga politiko naging kaibigan natin? Well, pinapanalangin ko sila hanggang ngayon. Hindi na kami nagkikitang matagal ng marami kong kaibigang politiko o businessman. Pero alam ng Diyos, kasama sila sa prayer ko na bago maging huli ang lahat sa kanila, makabalik sila sa Diyos. Maranasan nila ang gift of eternal life. Maranasan nila yung sinabi ng Diyos sa John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan makasalanan. Ibinigay niya at inihandog ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man na sa kanya'y sumampalataya, manalig, magtiwala, huwag nang mapahamak, kundi magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya only God knows the absolute truth. Kung sino ang nataniman ng binhi ng pananampalataya na si Jesus lang ang tunay na tagapagligtas ng lahi ng tao at wala nang iba pa. Dahil ang liwanag ng John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Brother Eddie, anong pulso nyo sa kasalukuyang administrasyon? May pag-asa bang umusbong ang katwiran o isang righteous leadership sa ating bansa sa mga kapanahonan ito? Well, pero patuloy ako nagpe-pray. Kasi sinabi ng Bible, pray for all people, pray for 1 Timothy chapter 2, di ba? 1 Timothy chapter 2, I think 1 to 4 yata yun eh. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Alam mo, yung all people na yun, naalala ko yung 2 Peter 3:9, God is not wanting for any single person to be perish in hell, but all should come to repentance. Ang perfect will ng Diyos, ayaw niyang may mahulog sa impyerno kahit isang tao. Lahat gusto niyang maligtas. Hindi siya diktador. Binigyan ng free will ang lahat ng tao. Yun ang gusto niya, pero hindi mangyayari. Everyday maraming namamatay na hindi nakababalik sa Panginoon. Hindi na kasalanan ng Diyos yun. Hindi kasi diktador ng Diyos, binigyan niya ng free will ang lahat ng tao. Gusto mo mapunta sa langit? Very simple. Magsisingil ang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay nang hindi mo wala ng kabuluhan ang ginawa niya sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Gusto mo sa impyerno? Huwag mong tanggapin si Jesus. Lahat na lang gawin mo, masama, mabuti. Kahit na lahat gawin mo, mabuti. Pero hindi mo tinanggap si Jesus, impyerno ka pa rin. Kaya meron akong booklet na why do many good people still go to hell. Kaya ang liwanag na nakalagay, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, thanksgiving be made for all people. For all people. For kings. Meaning to say, for presidents, prime ministers, for kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, ang sabi sa verse 3, and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Kaya tayo, kahit nasaan, basta may pagkakataong i-share natin ang gospel of love and salvation in Jesus, ginagawa natin.
Naku, dapat talaga ipanalangin natin ang ating mga leaders, ano, imbis na sa ating minumura o kinu-curse sila, no, dahil kung gumawa ng mabuti ang ating mga leader, ay tayo rin ang magbebenepisyo, hindi po ba? Maya-maya po, ipagdarasal ni Brother Eddie ang ating mga leader, kaya sabayan po ninyo kami sa pagdarasal na yan. At ako talaga naman patuloy pa rin, napaganda ng paganda ang ating talakayan. Kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang part 2 ng special 25th anniversary episode ng Diyos at Bayan. Kasama pa rin po natin si Congressman Brother Eddie Villanueva. Diyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis. Mula sa mga leaders natin hanggang sa pinakamaliit na mamayan ng bansang Pilipinas, mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katwiran. Magbabalik po ang part 2 ng special 25th anniversary episode ng Diyos at Bayan at syempre kasama pa rin natin si Brother Eddie Villanueva. At hindi lamang 25th anniversary ng Diyos at Bayan, kundi 45th anniversary pa ng Jesus is Lord Worldwide. Congratulations, Brother Eddie. Talagang grand celebration ngayong taong ano. Ilang taong hindi natin nagamit ang Luneta Rizal Park. Wow. Dahil sa COVID, at least 3 years yun. At least ngayon, 45th anniversary ng JL Church Worldwide Ministry ay gumawa ang Diyos ng himala. Nalinis yung Luneta, binigyan tayo ng kontrata ng management administration ng Rizal Park. Kaya yung anniversary ng JIL Church Worldwide Ministry, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka mga JIL sa 70 countries of the world, kasama sa Thanksgiving celebration. At lahat ay kinukumbita siyempre natin dahil doon sa grand Thanksgiving celebration na yan, 3 bagay ang napakahalaga. Ang mensahe ng Diyos sa mga JIL people and special prayer sa JIL people and their families. Number 2, ang mensahe ng Panginoon sa body of Christ and a special prayer for the body of Christ or for all Christ-centered and Bible-based churches all over the Philippines and all over the world. Number 3, last but not least, ang mensahe ng Panginoon para sa ating buong bansa at sa pamahalaan na siyang namumuno sa ating bansa and a special prayer for those who are in authority. 3 major events. Kaya kinukumbida natin sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat. October 14, paghandaan ninyo. I believe you will experience a kind of experience you never experienced before, because this is God's event, not man's event. Amen. Siyempre kami ni Alex ay dadayo dyan. Ano? Taon-taon naman Talagang we celebrate Jesus is Lord Church with you, Brother Eddie, at saka yung millions, I would say, of followers of JIL. At kagaya ng natalakay natin itong nakaraang linggo at today, yung tema ng Diyos at Bayan, katotohanan, katarungan, at katuwiran. Brother Eddie, bilang pagtatapos natin sa ating programa ngayon, paano po natin mahihikayat ng ating taong bayan para sila po ay mamuhay ng matuwid at gayon din ay maipasa na nila ito sa kanilang komunidad dahil alam naman po natin na nagsisimula yan sa isa at kung darami sa buong komunidad ay maaari pong ito ay lumawak para ho sa ating buong lipunan. Alam mo, dapat maunawaan ng lahat ng tao. Temporary lang ang pamumuhay ng bawat tao sa balat ng lupa. Pinakamahaba na nating buhay dito, granting marating natin yung age ni Moses, 120 years. Si Joshua, Caleb, si Joseph, 110 years. Papasok ngayon tayo sa eternity. Yung tinatawag na future eternity. Pag pinag-aralan mo ang Bible panorama, the grand plan of God for the ages, nagsimula sa past eternity. Hindi natin alam kung ano nangyari sa past eternity. Because the real living God who created the heavens and the earth is from everlasting to everlasting. The age of God is even older than the beginning of time. We cannot fathom this,
Ngayon, pagkatapos, the past eternity, nagsimula ng creation day, Genesis chapter 1. Tapos dumating na yung Old Testament, mga old prophets, mga ancient prophets, etc. Andiyan na sila Abraham, Moses, Joseph, Moses. Andiyan na mga prophets and judges, etc. Pumasok lang ngayon ang 400 years ng dark ages. Pumasok ang New Testament, the incarnation of God, the begotten Son of God, the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 1. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa anyo ng kanyang bugtong na anak for one mission, to die on the cross in order to provide ransom for the foreclosed humanity. Kasi na-foreclose ni Satan ang lahi ng tao because of the fall into sin or the great fall of Adam and Eve, the great high treason. Kaya lahat ng tao makasalanan. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. At sinabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang gospel ay binubuo ng the death of Jesus, the burial and resurrection of Jesus. Pag nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus sa cross of Calvary, tinanggap mo siyang tunay bilang Lord and Savior. Yung death sentence na yon, makakancel. Magkakaroon ka, mararanasan mo ang pardoning grace, forgiving grace of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Mga minamahal kong sumusubaybay sa programang ito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Inihandog niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Nagkatawang tao't namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo niya na walang bahid kasalanan, exempted sa original sin because of His virgin birth, is the one and only blood in heaven and on earth that has the absolute power to wash away and cleanse and blot out the sins of mankind. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon, mag-ooperate yung everlasting power of the blood of the Lamb of God, washing away all our sins, inherited, committed, including the sins of omissions. Pag tinanggap natin si Lord sa puso natin, papasok ang Holy Spirit. Yung ating human spirit na dead in sins will be made alive. Born again ang ibig sabihin. Popularized by Jesus' word in John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya mahalaga na alam natin yung biblical truth nito. At paano natin, kaya mahalaga na yung panawagan ng Diyos at Bayan program, mabuhay tayo. Mula sa mga leaders natin hanggang sa pinakamaliit na mamayan ng bansang Pilipinas. Mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katwiran. Pag iti ginawa natin at magagawa natin because of the free gift of salvation na ino-offer ni Jesus. Yung sinatawag sa 1 John chapter 5 verse 11 up to verse 13, this is the testimony that God has given you and me eternal life. And this life is in His Son, not in religion, not in anyone, but in His Son Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of God, so that you might believe on His name. Revelation, 1 John chapter 5, verse 11 up to verse 13. Napakahalaga na ang buhay natin sa mundong ito, minsan lang naman tayo mamumuhay dito eh. Pagkatapos ng kamatayang physical, hindi na tayo mabalik dito, throughout eternity na tayo. At sa eternity, dalawa lang ang patutungan natin. Yung eternity in heaven with the Lord Jesus Christ and our beloved loved ones who went ahead with us. Or eternity in hell, in the lake of fire. Yung sinasabi sa Revelation 21 verse 8. Yung burning hell.
yung lake of fire, second death. Kaya, kung alam ng tao to, it is the height of insanity, Kata and Alex, if we will not heed the admonition of our God to live this life here on earth with righteousness, justice, with truth, justice, and righteousness. At saka, ang quality of life, huwag natin kakalimutan, the quality of our life in eternity depends on the quality of our faithfulness and obedience in serving God here on earth. Eh bakit ka pa hindi susunod sa admonition ng Panginoon? Sa akin, it is not only a sign of stupidity. It is the highest kind of insanity if we refuse to heed the offer of God. Naalala ko yung the greatest, binigyan ng Diyos sa akin to the greatest and noblest achievement of a man and a woman here on earth is to know the living God personally, truthfully and personally, and to serve Him faithfully, with integrity and excellence until He stands on Him before God on Judgment Day. Eh tayo, ba't di ka susunod sa napakahalagang salita ng Panginoon? Kaya mga kapatid, bago ako mag-pray, basahin niyo sandali, with understanding, Deuteronomy chapter 30, verse 15. Tingnan niyo yung Deuteronomy chapter 30, verse 15. Anong sabi ron? See, I set before you today, life and prosperity, death and destruction. Naalala kong bigla, Alex and Kata, naalala kong bigla yung Deuteronomy 28. Blessings. Blessings through obedience. Verses 1 to 14 ng Deuteronomy 28. The other side, curses through disobedience from Deuteronomy chapter 28, verse 15 up to verse 68. Dalawa, blessings through obedience, curses through disobedience. Deuteronomy 28 yun. Dito sa Deuteronomy 30, verse 15, anong sabi ron? I set before you today life and prosperity, or death and destruction. Kaya make a choice, sabi sa verse 19. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life, so that you and your children may live. Pinamimili tayo ng Diyos eh. Bakit? Ang Diyos kasi hindi diktador eh. Ayaw niya ang tao mapunta sa impyerno. Kaya pinamimili niya ang kaligtasan sa langit. Pero hindi diktador ang Diyos. If you insist to go to hell, God cannot dictate on you to go to heaven, or else Satan can insult him. Kaya we have to exercise our free will. Kayo po sumusubaybay sa programang ito, paminsan-minsan lang ho ito, magkaroon tayo ng tsansa. Ano mali natin? Pagkatapos ng programa na ito, biglang magkaroon ng like a thief in the night, na rapture of the church. Napakahirap maiwan sa kamay ni Antikristo. Pag hindi ka nagpatatak dito ng mark of the beast, or dito sa noo, sa Revelation chapter 13, abnormal lang buhay mo. Magtago ka sa kabundukan. Kaya ka hanapin. Kaya ang sarap muna nung natin maranasan yung 7 years of Great Revelation. At kasama tayo sa rescue operation or evacuation operation of the Holy Spirit of all the genuine believers of Christ. Kaya tanggapin po natin ang ating Panginoon. Nananalangin po ako for truth, justice, and righteousness to reign in our hearts, in your hearts, in our beloved nation. Kung pwede po, yumuko tayo sandali. At naalala ko yung sabi ni Jesus, ang magmakahiya sa akin sa harap ng mga tao. Pagdating sa langit, sa judgment day, kahiya ko sila sa aking Ama. Itaas natin, kung hindi man dalawang kamay, kahit isang kamay lang, as a sign of surrendering our life to Jesus, as a sign of believing on Him. Follow me with this simple prayer from your heart. If you believe wholeheartedly
and receive Jesus as your Lord and Savior, just follow me with a simple prayer. Lord Jesus, have mercy on me. I'm a great sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your blood shed on the cross of Calvary. I invite you, Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. Thank you, Lord, for my salvation. Thank you, Lord, for the right to become children of God. Help me, Lord, to live this life serving you faithfully according to your perfect will. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, basbasan mo ang lahat na dumapit sa iyo, nanampalataya sa iyo, tinanggap ang iyong salita. Buksan mo ang lahat ng langit sa kanila, Panginoon, ang lahat ng bintana ng kalangitan. Buksan mo at ibuhos sa kanilang lahat ng pagpapala. All heavenly blessings coming down from your throne in heaven. Hallelujah. Lahat ng benefits of Calvary, Panginoon, ibuhos mo sa iyong mga anak na lumalapit sa iyo. Hallelujah. Lord, ang mga regalo mo sa krus ng Kalbaryo, kaligtasan, kagalingan, himala, deliverance, kalayaan. Yes, blessing of the poor and the needy, even evangelization and transformation of every village, every barangay, every town, every city, every province, every region, every nation of the world, in the mighty name of Jesus. Lord, in Jesus' name, reign and as the soon coming King to this earth. Thank you, Father God. Bless everyone. Use everyone for the expansion of your kingdom, for the salvation of perishing souls, for the transformation of nations. And Lord, until your second coming, preceded by the like a thief in the night rapture of the church. Madatnan mo kaming lahat, Panginoon. Nagmamahal sa iyo ng may katapatan. Naglilingkod sa iyo ng may katapatan, ng buong puso, for the expansion of your kingdom here on earth, and all for your glory alone. Basbasan mong lahat ang sumusuporta, ang sumusubaybay sa programang Diyos at Bayan. At Panginoon, naangking ko po ang iyong umaapo na pagpapala through the silver anniversary ito ng programang Diyos at Bayan. Basbasan mo ang aking mga minamahal na kasama kapatid sa Panginoon, Sister Tata and Brother Alex, at ang kanilang respective family and loved ones, at lahat ng partners ng programang ito. Exceedingly abundantly bless them beyond their ability to think and pray to the awesome power of their Holy Spirit. Naangking ko, Panginoon, ang pangako mo doon sa Psalm 37 verse 4. If your people delight themselves in you, you will grant the desires of the heart. Let it be done, Lord. And in verse 19 you said, in times of disasters, your people will not wither, and in the days of famine, your people will even enjoy plenty or abundance. Yes, Lord, we claim your promises which are settled in heaven forever. Salamat po, Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, matamis na pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumaamin ng lahat, lalo na sa lahat ng sumusubaybay at nananampalataya sa iyo through this program. We praise you, Lord. Give back to you all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. And Amen. Amen. Hey, Happy anniversary, Brother Eddie. Maraming salamat that you joined Alex and I. We have missed you on the show, and I think our audience would like to see more and more of you, Brother Eddie. Muli po, happy anniversary sa Diyos at Bayan, and congratulations dahil kayo po ay nakatanggap ng mandato sa ating Panginoong Diyos upang gawin ang programang ito sa loob ng 25 taon. Patuloy na dumarami ang mga kababayan nating naliliwanagan at napapapagpala ng Diyos at Bayan. Patuloy tayong manalangin na magkaroon pa ng mga ilang mga added innovations sa programa natin ito. At ako'y naniniwala na ito magpapatuloy hanggang sa the blessed hope, Amen. the rapture of the genuine people of God. Hallelujah. Amen. The rescue operation of the Holy Spirit, the evacuation operation of the Holy Spirit. Kasali ako dyan. At naanyayahan ko na rin po ang lahat, ipag-pray ninyo ang 45th anniversary ng Jesus Lord Church Worldwide Ministry, Luzon, Visayas, and Mindanao, and in 70 countries of the world, na in the next 10 years, if Jesus would tarry, ang ministry ito ay makarating sa lahat ng bansa, sa 195 countries on the surface of the earth, mabigyan ng pagkakataon ng every human being, especially our kababayan, na makakilala kay Jesus at maranasan ang gospel of love and salvation of Jesus for our future eternity.
Amen. Kaya ang ating pong team, napakaganda ng team na binigay ng Diyos sa 45th anniversary ng JIL, Revival, Urgent Call to Action. Praise God. Maraming salamat, Brother Eddie. At sa inyong mga tagatangkilik po natin, dito po nagtatapos ang ating two-part special 25th anniversary episode ng Diyos at Bayan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At dalangin po namin patuloy na maging pagpapala sa inyo ang programang ito sa susunod pang mga taon. Muli ako po si Kata Inocencio. At ako naman po si Alex Tinsay. Magkikita tayo muli sa susunod na linggo dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. At sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa programang Diyos at Bayan, God bless you all and God bless the Philippines.